Pinagpalang tunay sa isang lingkod ng Diyos na kay buti mag-alay. Isang inang mapagmahal sa aming grupo, kay laki ng puso sa lahat ay totoo. Puno ng kabutihan, puno ng pagtuturo. Ang hindi ay hatid, tuwa sa bawat miyembro. Sa aming samahan, biyaya sa bawat yugto. Laging tinitiyak pagkakasundo-sundo. Matibay na pagtutuwid, tagos sa aming puso. Kung magalit ay balayan, pag-ibig at halip. Sa suliraning kinaharap ng maraming tao, pusong mapagbigay, nagsilbing isang tulong. Inspirasyon ka ng lahat, aming sister naman. Damdaming pinuspos ng buong pighati, sa iyong kapisan, luhay hindi mapawid. Ngunit alaala mo, aming tataglayin, sa bawat awit, patuloy kang kasama natin. Hindi masasayang ang iyong sinimulan. Ipagpapatuloy ang layuning iniwan. Aming sintang pinuno, mahal ka namin. Hindi malilimot iyong pangalan sa amin. Totoong lingkod, modelo at salamin ng pagkamahabagin. Ang iyong liwanag mananatili sa amin. Sa Music Ministry Cavite, ikaw ang aming bituin. Ayun po, at napakaganda po na patuloy nating sariwain po yung kabutihan na pinakita sa atin ni Sister Margot. Hindi lang po dito sa Cavite, but I think sa lahat po ng mga na-meet po niya, even in Apple po, pumupunta po siya. Kaya naman po, this point is not only talagang hindi siya sapat para ma-express namin kung gaano po siya kabuting tao, kabuting leader po sa amin, isang role model po, and a beacon po of righteousness. So, ganun po siya sa amin. Po. So, sa pagkakataon po ito, akin pong tinatawagan ng ating pinamahal na AFCC 24 Head, Brother Dennis Pias, for the scripture reading and the delivery po. Magandang gabi po. Dumating ako ng Cavite just last December. Pero si Sister Margot, siya yung nag-welcome sa akin, yung family ko si Brother. And then January, nagkasama kami sa unang pagbabalik ng assembly. Maganda yung simula nun. Kasi napakaraming tao na dumalo dun sa unang assembly. At ako nagpapasalamat kasi kahit maikli lang, experience ko trabaho si Sister Margot, talagang very accommodating siya. Pag nag-meeting kami, siya yung nag-aasikaso din doon sa opisina. So, may kanta na tinanong siya tungkol sa pasasalamat. Kasi yung gagawin ko rin parang acronym ng salitang salamat sa English. Iyong pansin pa ang mahina kong loob, pinatatag mong lubos. Dahil sa iyong mga salita, lumakas aking pananampalataya. Di na
Mananalig, payayamanin ko upang mananampalataya ko ay manatili. Ito'y aking ibabahagi. Pasasalamat ko'y alay sa iyo. Pananalig, payayamanin ko upang mananampalataya ko ay manatili. Ito ay aking ibabahagi upang pananampalataya ko ay manatili. Ito ay aking ibabahagi. At ang buhay ni Sister Margaret sa buhay niyang pasasalamat din. At tayo nagpapasalamat din sa kanyang family, sa pagkakalog sa atin kay Sister Margaret para makasama natin sa paglilingkuhan. So yung acronym na ibabahagi ko yung word na thank. THANK. Reasons why we need to be thankful. Kasi sabi po ng 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So kahit na ano man ang nangyayari, patuloy tayo nagpapasalamat sa Panginoon, and we are celebrating the life of Sister Margot. Yung letter T stands for the word treasure. Ang sabi ng Bible, 2 Corinthians 4:7, but we have these treasures in jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. May kayamanan na hindi natin madadala, pero si Sister Margot may kayamanan siya na dala-dala niya. Yun yung salita ng Diyos sa tinanggap niya. Yun yung tagapagligtas sa tinanggap niya. Yun yung Kristo na pinaglingkuran niya. At yan din ang yaman natin bilang mga mananampalataya. Yung letter H stands for the word home. Yung lahat na tinatawag ng Panginoon, ang sabi ng Bible, kung yung tahanan na iniwan ni Abraham, ang kanyang hinahanap, babalik siya doon. Pero ang hinahanap doon niya, hindi yung gawa ng kamay ng tao, kundi yung gawa ng kamay ng Diyos. Kaya si Sister Margot, may tahanan siyang pupunta, may bahay siyang uuwihan. Ang sabi ng Ephesians 1:5, as ang 2 Corinthians chapter 5 verse 2, meanwhile we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling. May buhay na walang hanggan. At merong tahanan na naghihintay kay Sister Margot. Tahanan na walang hanggan. Yung letter A is adoption. Sabi ng Bible, Ephesians 1:5, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. So, biyaya po ng pag-ampon ng Panginoon, tayo po ay naging kabahagi ng pamilya ng Diyos. At si Sister Margot, luluwi sa ating Amang nasa langit. So, the letter is N. N stands for the word new life. Romans 6:4, we were therefore dead with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead, through the glory of the Father, we too may live in new life. So, hindi po siya patay. Buhay po siya. At ang buhay niya ngayon ay sa piling na ng ating Panginoong Diyos. And last, yung letter K. Letter K stands for the word kingdom. Luke chapter 12, verse 32. Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Luke 12:32. At yan ang panalangin natin. Sister Margot ngayon ay tanggapin ni Yahweh ang siya sa kanyang kaharian. So, maraming salamat Sister Margot. Maraming salamat sa family ni Sister Margot. Natalan natin na hindi nasayang lahat ng kanyang pagpapagal. At ngayon, doon siya umaawit ng bubuhay sa kaharian ni Yahweh ang siya. Maraming salamat po.
mawawala ka, sa'yo inay wala kang kapantay. Ang iyong pangalan at habilin, inay hindi ko lilimutin ang iyong pangamba ay pawin. Mahal kita magpahanggang bibig. Inay, dakila ka aking inay, ikaw ang siyang gabay sa landas ng buhay. Inay, wala kang makakapantay. Mahal kita, o aking inay. Mahal kita, o aking inay. At tatawagin ko po ang aking brother husband, si Brother Jerry. Yan po. Kasi po, kagabi po nagsalita siya. Sabi niya po, prepare na siya ngayon. Actually po, nung isang gabi pa ako sinasabihan ni Sister Joey na magsalita about kay Ninang. Sabi ko nga sa kanya, hindi ko na kailangan magsalita kasi lagi kong kausap si Ninang simula nung Sunday pa ng gabi. Wala akong ibang makakibig kundi thank you. Kasi talagang napakabuti niya sa lahat, lalo na po sa aming mag-asawa. Kaya siguro po, alam niyo po yung mga huling nakasama namin siya nung humingi siya ng pray over. Sabi niya po sa akin, alam mo Sister Angie, kung kukunin na ako ni Lord, nakahanda na ako. Sabi ko, Ninang, hindi, may mission pa si Lord sa iyo, sabi ko sa kanya. Kaya po nung lumapit ako si Brother Jess, actually po, sarap na sarap po kami kumain nung ginataang tulingan, yung niluto po ni Ninong Pinoy. Nag-aagawan pa nga po si Brother Jess, si Brother Hernan, kasi talagang naparami po yung kain nila. Tapos lumapit si Ninang, tuwan-tuwa siya, sabi niya, sa bahay na ako kakain, sabi ko si Ninong mo. Tapos after po ng kainan, humingi nga po siya ng prayer, nagpa-pray over po siya para po sa kanyang check-up daw po. Tapos after noon, hindi ko na po siya nakita. Pag kinakamusta namin siya kay Brother Jess, sabi niya, nagpapalakas ang ninang mo. Sabi niya, okay na daw, kumakain na. Naglalakad daw. Masaya po kami. Until nga po nung Sunday, meron pong tumawag kay Brother Jerry na nabahala ako. Sabi ko, ano yun? Pero ayoko pa rin po i-entertain kasi hindi niya po sinasabi sa akin until nung na-confirm niya na nga po, 2 ring kay Ninong Pinoy na yun na nga po. Nakabiglaman po, pero hindi po umiiyak dito si Brother Jerry. Sa bahay po yan umiiyak, nagpe-pray. Hindi po siya iba, talagang yayakapin ka niya. Kumbaga kahit hindi mo pa siya close, talagang
ah, yung pagtanggap niya sa'yo, yung pagkisalamuha niya sa'yo, iba po talaga. Nanay po talaga. Kaya, sobrang salamat sa buhay ni Ninang na naging inspiration po para sa ating lahat. Lalo na po sa music ministry. Alam niyo po ng mga huling nakaka-attend po siya. Kasi po, nagbago po ang aming choir master. Sinisikap ko po na makahabol sa Rich Day. Kasi sinasabi ako ni Brother Jerry, umabol ka. Ako naman po kasi, kahit hindi na ako manta, basta makarating lang ako, masaya na. Pero si Ninang, nandun siya sa pwesto niya. Pag dumating ka, nakangiti siya kahit late ka. Sabi ko, Ninang, sorry po kasi minsan po, past 5 na po kami tinatapos, katapos ng practice. Sabi niyo, huwag kang mag-alala, ang mahalaga nakarating ka. Yung kami.